Yo, good day netizens, this is Lea Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, sobrang excited ko kasi kikita nyo naman, ayan, may kargada tayo ngayon. Ayan, nasa unahan ko. Magpapalit na tayo ng sapatos. Sapatos ng motor. Di ba alam nyo yung pagka bibili ka ng bagong sapatos, ikaw, sabi ba nakaka-excite? Lalo pa kaya kung sa motor mo, di ba? Kasi ayan talaga yung magliligtas sa iyo eh. Matagal na ako actually nagpaplano magpalit ng gulong. Yun nga lang guys, ang problema is hindi ko pa napalitan. Bago pa lang itong motor ko eh. Parang lagi akong nag-aalaan ng budget tapos hindi na-prioritize. Alam ko marami sa inyo ganun din yung situation kasi ang daming bills na nauuna bago yung gulong ng motor. Pero na-realize ko, dapat talaga mag-invest tayo sa tires dahil ayan ang magliligtas sa'yo, yung kapit niyan, di ba? Hindi naman kasi masasabi yung aksidente, kumbaga. Kaya hanggat maaari, i-prevent natin na tayo mismo yung madulas or magkaroon ng insidente na papunta tayo sa mga basang kalsada o kaya maalikabok. Kaya ano, ang gawin natin, mag-invest tayo sa tires. So by the way, salamat nga pala sa Secret Shop, Bulihan, Silang Cavite. Doon natin nakuha tong tires na to. So kung gusto nyong mag-check ng tires na para sa inyo, you can check their page. Secret Shop, Bulihan, Silang Cavite. Tapos ang maganda pa doon, libre na yung pito, libre pa yung tire sealant, tapos may libre pang milk tea. Ganon yung pakulo nila doon sa Secret Shop. So ngayon, nag-running flat ako kasi yung unahan ko is flat, no? Etong gulong na to, tube type pa, hindi pa tubeless yung nakakabit sa akin ngayon. Kaya ito yung first time na magpapa-tubeless ako ng gulong. Kaya titignan, papakita ko sa inyo yung proseso. At the same time, para magka-idea kayo sa tire size ng scooter. Halimbawa, kung naka Honda Click kayo, Honda Beat, ganyan. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga tire size na pwede. Kasi ako, gusto ko sana palakihan yung gulong ko. Pero mamaya, papakita ko sa inyo. So, without further ado, punta muna tayo doon sa vulcanizing shop. So ngayon, papahangin lang muna ako pero hindi ako dito magpapapalit dahil hindi sila nagamit ng machine dito. Kawawa ang mugs kapag walang machine. Plat na plat eh. Okay na muna yan. Hindi tayo dito papapalit ng gulong dahil hindi nila dito minamachine. Kawawa mugs. Puro tama na nga yung mugs ko eh. Huwag na natin dagdagan. Bayad tayo. Dos. Bali ngayon, netizens, ito na yung gulong na ipapalit natin. Yung stock ng aking Mio Solay 125 is 80 by 80 dito sa unahan. Dito sa unahan, 80 by 80. 80 by 80 yan. So, hindi na ako nagpalit ng size ng unahan kasi nga baka sumayad. Kasi ganun yung nangyari dito sa amin eh. Pero ganito yung nangyari dito sa Sporty, no? Medyo pero same din yata eh, no? Same din yata. Yung pinalit mo dito na size. Pero sumayad. Pinalakihan mo. So yung siya ng 10. Pinalakihan namin ng ano ba stock nito? 70. 790, 7090. Ganon. Basta pinalakihan namin ng G's. Tapos sumasayad. So, ayoko naman na mangyari sa akin yun. Pero actually, nagpunta naman ako sa Facebook group ng Mio.
And sabi nga is 90-80 yung perfect para sa unahan na walang sayad. Sabay sa likuran naman, ang stock nun is 100/70. Gusto ko sanang gawing 110/70. Ang gusto ko kasi sa gulong talaga, ang ano kasi yon, ang bilang kasi nun, yung ang bawa, ito, 80/bawa, sa likod na lang, para mas, 8, ang bawa ito, 100. Yung 100, ito yon. Ayan, yung lapad dito, 100. Sabay yung 70, ito yon. So, ang gusto ko, palapadin yun dito. Yan, palapadin yun dito. Kasi yun yung para magpapastable sa'yo sa high speed, no? Pag nakatapa ka ng mga bato, nakasagasa ka, hindi masyado iindahin. Yung sa ganito, parang okay lang sa akin kahit hindi naman kapalan yan. Pero yun nga, since ang available lang doon sa secret shop, naisipan ko na wag na muna ang palakihan kasi baka mamaya maapektuhan nga yung arangkada ko. Mas lalo ko mabagalan sa motor ko, 125cc na nga lang. So ginawa ko, sa likodan na lang yung binago ko. Yung sa unahan, ganun pa rin, 80/80. Sabay sa likuran is ginawa kong 100/80. 100/80. Ito, ayun yung sizes niya. Angel scooter yung napili ko kasi ito yung sabi nilang pang araw-araw na matagal mapudpod, matagal lang lifespan. At the same time, kung hindi ka naman masyado nagbabanking-banking, pwedeng hindi na yung Rosso, yung Diablo Rosso Sport, pwede nang hindi yon. Pero ito talaga for daily commute. Ayan, so 80/80/14 sa unahan ko, sabay sa likod 100/80. Tapos tip ko lang din, kung magma-max size kayo ng gulong, punta nga kayo doon sa Facebook group kung anong motor nyo. Halimbawa Honda Click, Honda Beat, meron niya mga group. So magtanong kayo sa kanila kung ano yung sa palagay ninyo na pwedeng i-max size sa gulong. Ang gusto ko kasi, yung iba kasi pinapanipisan yung gulong nila para mas mabilis ang arangkada, mas magaan. Yung iba naman is pinapalapadan para nga pagka sa long rides, yung mga biglaang maliliit na bato, ganyan, hindi masyado iindahin, yung mga lubak na hindi masyado, mas stable siya sa high speed. Yun nga lang, maapektuhan naman yung arangkada. So mamimili lang kayo kung alin din yung priority nyo. So ako, hindi na rin ako masyado sumagal kasi sa totoo lang, satisfied naman ako sa pinapakita nitong Mio Soul i125. Ang problema ko nga lang, yung sa unahan, gusto ko sana palakihan kasi kapag may bigla ang bato, yung magulatang bato, medyo nagwi-wiggle yung yung manibela kasi nga maliit yung manipis yung gulong. Pero okay na din niya kasi kaysa naman sumayad. Pag sumayad, pwede masira yung fender, and yun nga, yung mga bearing pwede masira yun. So okay na yan, stock to stock. Parang makapal naman to itong Pirelli. So isa to sa mga mare-recommend ko, Pirelli. Hindi naman tayo sponsored nito, pero maraming salamat sa Secret Shop. Yun, sa kanila galing tong gulong. May libre ng pito, tsaka may libre ng tire sealant. So papakabit namin to ngayon dun sa may machine. Yun, mamili kayo ng vulcanizing shop na may machine kasi baka mangyari sa inyo nangyari sa akin ito. Puro tama na yung mags ko, papakita ko sa inyo. Ayun puro tama yan. Kasi nagsimula yan nung nagmarilaki ako, tapos na flatan ako, wala talaga dong available na vulcanizing shop. Sabay yung bata lang yung yung tao dun sa vulcanizing shop. Ayan, siya yung tumungkab niyan. Hirap na hirap siya tungkabin. Ito pa naman tube type. Hirap na hirap sila talagang kuhanin yung loob nito para matanggal yung gulong. Yung iba nga tinatanggihan to Ayaw na nila yan, kaya sabi nila pa-tubeless na daw to kasi yung iba hindi nila kaya talagang tungkabin. So yun, papa-tubeless na natin, papakita ko sa inyo yung proseso. Tara, dun sa tindahan. So ayan guys, nandito na tayo. Bali kailangan nyo lang magpapa-tubeless kayo ng gulong, sealant, ganito, tsaka pito. May pito na dito sa loob. So bali dito may machine, kaya dito ako magpapapalit. Ayan pito. Yun lang naman, sealant tsaka pito. Bago 90 pesos ang papakabit. So tara, let's get it. Ko kuya, naka-vlog ako. Oo, sige. Yung proseso lang yung proseso.
Kita nyo, puro tama na yung ano ko, mags ko. Kaya kailangan may machine talaga kapag ka magpapapalit kayo. Pero papalit na rin tayo ng mags. Pero gulong muna, okay lang naman yun, wala naman yung problema. Solid yung Pirelli, ang ganda no. Ayos, fresh like doggy na. Ayun, so pagkabalik ng tambucho, ganun din naman yung process sa unahan. Kaya papakita ko na lang sa inyo pagkabit na yung unahan. Pero same process lang din naman. Balik tayo pag yung unahan na ikabit na. Let's go. Okay, unahan naman. Ito sa front. Yun ang susundin. Okay. Yung pattern na yun. Okay. Napangalan niyo kuya? Relante po. Renante. Yun, shoutout kay kuya. Bibigyan natin sticker mamaya kuya. Papanood mo to sa YouTube. Punta lang kayo dito guys sa may ano to, pahalang na to, yung lalay no, Westlake. May machine sila dito so hindi na tutungkapin. Yung mags ko kasi nasisira yan sa ano. Pagka yung mga mano. Ganito sir. Magas ka sa Oo. Magpapalit na ako ng mags. Kawawa. Lalo pagka bagong pintura yung mags mo, ay sigaw. Kaya sa amin pagka may mga bags na bago din. Igit talaga may machine. Magkano pala ganyan kuya? Alin po? Ang papalit ng gulong sa inyo? 180 lang naman po. 180. Harap likod na yon. O yun, 180 lang harap likod na. Yung sa akin from tube type, pinalit tubeless na. So ganun lang pala simple proseso. Tapos lalagyan lang ng ano. Hindi ka na mawawala ng balagi nito pag may sinap na. Yun nga eh. Kaya pag may ganito. Once na mabutas, parang matatakpan siya, no? Yung pala yung purpose, no? Kaya karamihan nito mga tubeless ganito. May mga lagay ng ganito yung Silat. So, parang hindi yan matutuyo unless mabutas. Okay. Maramihan sir, mga ganito na sir. Nilalagyan ng ganito para iwas daw abala. Kaya kagabi, na running flat ako, tubeless yung ano ko. Nakauwi na ako, akala ko yung manibela ko may problema, gulong na pala. So maigi may sealant para auto heal kumbaga. So yun guys, Bensor pala yung pangalan. Ayan o. Ayan, along the highway lang, makikita nyo naman dito agad. Bago mag ano, Caltex, papuntang Southwoods. Ayun kuya, thank you. Oh, bigyan tayo sticker ko. Yan, sa YouTube yan ha. Sa YouTube, papanood mo yan. Shoutout kuya, thank you. Tara. Oo. Sarap talaga sa paramdam pagkabago na yung gulong mo. Mamaya mapakita ko sa inyo, may sound kasi dito eh. Makaka-copyright ako. Oh, solid. Wow. Ayun ang gusto ko. Do, meron pa tong break-in period guys. So meaning to say, kailangan ko muna to itakbo ng certain kilometers.
Siguro around 60 o 100 bago mo ma-break in yung gulong na hindi na siya madulas. Doon mo na makikita talaga yung kapit niya. Ang pinapakaramdaman ko ngayon yung tire size, kasi yung likodan ko dati yon 100 by 70, ngayon is 100 by 80. So G's lang yung difference, and medyo dun pa nga sa height yung pinagkaiba, pero mas nagustuhan ko siya. Okay yung upgrade na to, hindi siya masyado OA. Yun din kasi isa sa titingnan nyo guys kapag magpapalit kayo ng gulong, kung proportional pa ba para sa motor ninyo. Kasi minsan kapag sobrang laki na ng gulong, hindi na siya proportional sa motor. Yun, mas masarap. Okay to Angel Scooter. So bibigyan ko kayo ng long term na review kung kamusta ba tong Angel Scooter. Pero so far nagustuhan ko yung hindi naman nabawasan yung yung arangkada ko, kasi very minimal lang yung aking idinagdag dun sa rear tire para lang kahit papaano may stability, no? Tsaka mas okay din, o para sa akin mas maganda din tignan kasi yung malaking gulong sa likodan. Papakita ko sa inyo yung itsura or yung proportion. So G's lang din dinagdag ko. Bala ko sana 110 by 70, pero okay din pala kung dun mo dadagdagan sa kabilang side, dun sa height, parang height niya, height nung gulong from wheels. Papakita ko sa inyo, mas maganda or parang mas kita mo na lumaki yung gulong kapag ginawa mong 80 from 70. Yan, dito tayo, papakita ko sa inyo. Yan guys, bali ganyan naging itsura. Ayan, lumaki yung likodan ko, lumaki ng konti, naging 80 from 70. Ngayon ang size na niyan is 100 by 70 by 14. Sabay sa unahan naman, ganun pa rin, stock 80 by 80. Pero papansin ko parang medyo makapal ng konti yung stock ng Pirelli. So kahit na same size, parang lumapad pa din. So mapapansin nyo, proportion pa din sa motor, hindi siya OA. Kasi kapag pinatabaan ko yung unahan, may tendency na sumayad sa fender at the same time, parang hindi na bagay sa motor. So ayan, ganyan yung nangyari sa kanya. Kita nyo. So ganyan siya. Fresh na fresh, may guhit pa. Tapos may balahibo pa yung Pirelli. So makapit yan. Scooter, Angel Scooter. Tubeless na. So iwas na tayo sa sakit sa ulo. Then sa unahan naman is 80 by 80. Ayan, 80 by 80. Ayan, ganyan itsura niya. So hindi siya masagwa na parang OA or makaka-apekto sa stability. Good siya, good. Guys, final say ko lang, parang hindi naman masyado ma-apektuhan yung stability ko, kasi yung lapad dito, dito, hindi naman siya pinalaparan, 100 pa rin yan. Ang nalapadan lang yun dito kasi 80 na, from 70 naging 80 na. So parang mas aesthetic siya sa akin, or parang mas naging formado for me. So mas okay yung naging result. Hindi naman gaano maapektuhan yung aking arangkada. Manipis pa rin, 100 pa din yung gulong niya, 80 lang yung nadagdag dito. So more on form at the same time, mas matagal mapupudpod. So ayun, depende sa inyo kung ano gusto nyo papalitan, padagdagan. Kung gusto nyo dito para mas stable, palitan nyo dito, gawin yung 110 o kaya 120. Pwede yan sa Mio Soul, 120 by 70 tsaka 110 by 80. Yun yung pinaka max size niya sa likod. And ayun, halos sa side na siya dun, pero hindi, sakto lang yan. 80 is the best or the perfect for me. Sabay sa unahan, ganun, stock to stock lang tayo sa unahan. That's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ibang content na gusto nyo mapanood, just comment down below. Sana nakatulong sa inyo na magpapalit ng tires. Mag-invest na kayo sa tires dahil isa yan sa magsasalba sa inyo. Palit sapatos sa motor para mas makapit, iwas dulas. Kung sakaling magbabanking kayo o malayo yung biyahe ninyo. So yun lang, always keep it cool and ride safe always. Bye now.